Nagkabitak-bitak na ang ilang palayan at maisan sa Opol, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sir, ano may magsulo sa palubig sa inyong tanong ng umay? Oo ni. Kaya dinhi mo gawas, puno ni siya, dinhi mo gawas siya ng tubig. May kang poso. Kung dati, puno ng tubig ang maliit na balon ni Tatay Romulo, ngayon ay halos wala na itong laman. Ito pa naman ang pangunahing pinagkukuhanan niya ng tubig para sa kanyang 2 ektaryang sakahan sa sitio Bayog-Bayogan sa barangay Bagokbok sa bayan ng Opol, Misamis Oriental. Ayon kay Tatay Romulo, simula Nobyembre 2023, wala nang naitatalang pag-ulan sa probinsya pero nagtanim pa rin siya ng mais sa pagbabakasakaling may maani kinalaunan. Lagi ni sir to aning sa hulaw kayo na lisod tagon sa itong malungag anang matag adlaw. Lisdan gin mi ana gid. Ayon naman sa Pag-asa 10, kahit pa may inilabas ng La Nina Alert kamakailan lang ang kanilang tanggapan, baka karanas pa rin ang matinding init ng panahon ang malaking bahagi ng Mindanao sa susunod na mga buwan. Nakatakdang talakayin sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Pio Duran, Albay ang planong pagdedeklara ng state of calamity sa nasabing lugar. Dahil sa epekto ng El Nino, apektado na nito ang mga palayan sa bayan. Sa 33 na barangay sa bayan, 28 sa mga ito ay may mga napinsalang palayan kung saan 1,565 na magsasaka ang apektado. Samantala, pumalo na sa 82 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan sa sektor ng agrikultura sa bayan. Kaya po talaga na mag-declare kay state of calamity ang samuyang banwa. Ulit Ayaw nga ni Arco yan, nakulo na mga ang apektadong farmers, siyempre dahil na mga tubig, kaya ano pa man dahil na kukunan sila ng mga panganap buhay. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap nagbabalita para sa GMA Integrated News.